Itong ganitong tutong, ito talaga yung pinakapaborito ko sa inangit at syempre mas masarap yan kapag may matamis na pamares. Kaya naman for today's video, dahil nga nagustuhan nyo yung ating minatamis na kundol recipe, kaya gagawa ulit tayo ng matamis na kundol pero this time mas madali lang po ito. Magandang araw po sa inyong lahat at dahil nga nabasa ko din dun sa mga comments na yung iba, hirap talaga silang makahanap ng apog. Kaya naman itong ating recipe today ay hindi natin kakailanganin dito ng apog. Bali, 2 piraso nga ng kundol yung aking gagamitin dito. Isang medyo malaki at isang maliit lang. Kakayurin lang po natin ito gamit ang pangkayod ng buko. I-rinse natin ang bahagya at ito ay papakuluan natin ng 10 minuto. Maglalagay tayo syempre dyan ng tubig at around 4 tablespoon lang ng vinegar. Kapag ganito pong suka ang ating gamit, medyo matapang po kasi ito. Kaya kung ang gagamitin po natin ay yung mga 4 cantos or white vinegar, pwede naman pong 1/4 cup. At habang tayo nga ay nag-aantay mga ate at kuya ay pwede na nating kayurin itong ating buko. 3 piraso nga pala ang ilalagay ko. Pero syempre kung bet nyo talaga yung mabuko ay pwede nyo namang dagdagan. At habang nanonood ka ngayon, paki-like and follow na rin po itong ating page. Salamat! After 10 minutes nga, okay na to. Kaya ang gagawin natin dyan ay alisin na natin yung tubig. Then i-rinse natin ng 2 beses para mabawasan naman yung asim ng ating suka. Ang purpose po ng paglalagay ng suka, bukod po sa para ito ay tumagal mapanis, ay para rin po tumigas ng kaunti itong ating kundol. Then, i-squeeze out natin yung lahat ng liquid na nakuha natin dyan. At ganito na lang po siya kaunti. Ganyan na lang ang natira. Kumuha na rin tayo ng pandan na kakailanganin natin. Dito sa ating lutuan ay maglalagay tayo dyan ng 1.5 litro ng tubig. Maglalagay rin tayo ng dahon ng pandan at 750 grams ng asukal. Pwede pong puti or pwede kahit anong kulay ang gusto nyo. Ito po ay ating papakuluan at gagawin nating arnibal. Kapag medyo lumapot na po ng konti yan, ay pwede na nating itambog itong ating buko. Unahin na po nating itambog yan at lutuin muna natin to kahit 5 minutes. Next naman nating ilalagay ay itong ating mga kinayod na kundol. Ito po lulutuin natin ng mga 20 minutes lang at ang gamit nga nating apoy ay medium heat. So ito po hahaluin lang natin, kailangan yung parang translucent or naaaninag natin yung kaloob-looban talaga nitong ating kundol. At ito nga po palang recipe na to, mas masarap po ito kapag medyo malapot. Kaya kapag paluto na po iyan ay maglalagay po tayo ng slurry or yung ating pampalapot. Ito po ay cornstarch na dinisolve lang natin sa konting tubig. Tuloy lang natin yung halo, mga 2 minutes pa tapos okay na yan. I-set aside muna natin. At syempre, mas masarap naman talaga itong ating minatamis kung may kapares. Pwede pong suman at pwede rin itong ating masarap na inangit. Dito nga po ay 1 kilo lang yung aking lulutuin. Kaya naglagay ako rito ng 6 cups na gata. Maglalagay rin tayo dyan ng konting asin at pandan. Ito po ay papakuluin lang natin at kapag kumukulo na to, ito yung ating 1 kilong malagkit na bigas. Ito po ay hugas na. Itatambog lang natin yan at walang palya po natin tong hahaluin hanggang sa mangalay ang ating mga braso. Sa amin nga po sa Bulacan o Katagalugan, ang tawag po namin dito ay inangit. Ano naman po ang tawag sa mga probinsya nyo? Ang sagot, pakilagay naman po sa comment section. Ayan, continuous pa rin po nating haluin at medyo hinaan po natin yung apoy. Kailangan alalay lang para hindi ito mabiglang maluto. So sa pagluluto nga po nito, mas maganda kung yung ating gagamitin na mga kawali ay yung makakapal na ganito kasi mas maganda po yung ilalim. Ang masarap po kasing parte nito ay yung pinakatutong. At kapag mabigat na nga at ngalay na yung ating mga braso, i-check natin kung ito ba ay paluto na. At kapag paluto na, i-flat natin dito sa ating kawali. Tatakpan natin to ng dahon ng saging. Ito po ay iininin natin ng ilang minuto lang. Hihinaan natin yung apoy sa pinakamahina. Mga 7 to 10 minutes lang naman po ay inina to. Ganun lang kadali. O diba? So ito nga po ang lasa po nito. Parang sumang antala. Kasi ganito rin naman po
yung proseso na ginagawa doon. Ang kaibahan lang po sa suma na antala, hindi po natin masyadong niluluto dyan yung ating malagkit dahil ito nga po ay ibabalot natin sa dahon pagkatapos lalagain natin. So ganun lang at sana po nagustuhan nyo itong ating recipe. Huwag nyo pong kalimutang i-like and follow ang page. Paki-share na rin po itong ating mga video at shout out nga po pala kay Ma'am Carol Ramirez ng Masbate at shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat!